أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng papuri ay sumasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang gabay at ang pagpapala ay sumasa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una sa lahat, humihingi ako ng paumanhin sa ating lengguwahe. Kahit na hindi tayo masyado marunong magtagalog, pero yun ang request sa atin ng ating grupo. So kailangan sikapin natin inshallah ta'ala. Kahit kung meron tayong pagkakamali sa ating Tagalog, na humihingi ako una-una ng paumanhin. Pangalawa, malaking pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tawfiq, at gabay na tayo muli ay magkakasama dito sa ating isa sa mga lecture o muhadara natin dito sa grupo ng kababaihan na Muhibbat al-Khair. Isang malaking pasasalamat din sa Muhibbat al-Khair sa kanilang pagpursige sa mga ganitong mga programa. Alam ko na tayo ay hindi tayo nararapat dito dahil meron din silang mga muhadirin, mga masyayikh, mga kilala natin na mga kilalang mga masyayikh, mga batikang mga masyayikh, mga da'i na nakakasama natin dito sa page ng Muhibbat al-Khair. So jazahunnallahu khaira sa kanilang pagpursige sa mga ganitong mga aktibidad o mga programa. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong mga gawain na ito, number one ay sincere, ikhlas. Yung niyat natin ay patuloy o every time, every day natin na baguhin na maging sincere o ikhlas para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang niya, intensyon dito maliban sa pagpalaganap o paghatid, pagpaparating ng mensahe ng Islam insyaallah ta'ala. Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binigay sa atin ng kanyang tawfiq, ng kanyang gabay, ay lahat ng ating niya, lahat ng ating gawain insyaallah ta'ala ay makakamit natin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi engineer. Dikit dataway Tagalog ko niya. Ang topic o mawdu na binigay sa atin ng ating grupo ay patungkol sa ugnayan ng pamilya o relatives. Silatul rahim, Silatul rahim. Alam natin na ang Sharia o ang relihiyong Islam, number one na misyon ng Sharia ay tahsil al-masalih wa takmiliha wa dar al-mafasid wa taqliliha. So ito yung number one na misyon ng Sharia, yung makamit ang lahat ng kabutihan o mga gawain, mga paraan na magdudulot sa mga kabutihan. Tahsil al-masalih at dar'u al-mafasid, para pangalawang misyon ng Sharia ay mailayo tayo sa lahat ng mafsada, lahat ng mga nakakasira sa atin, yung lahat ng mga hindi nakakabuti sa atin. So isa sa mga
pinakamalaking utos o ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung tinatawag na luzumul jama'ah. Yung parati tayong nasa jama'ah, sa grupo na nagtataguyod ng relihiyong Islam. Isa ito sa mga foundation ng Islam na palakasin yung pag-uugnayan natin bilang isang Muslim, bilang isang mu'min na kiniklaim natin sa sarili natin na tayo ay mu'min. So dapat malakas yung ugnayan natin magkakapatid sa relihiyong Islam. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Katotohanan na lahat o yung tunay na naniniwala na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung tunay na magkakapatid. So innamal mu'minuna ikhwah. Okay? Dahil ang lakas ng isang milla, isang relihiyon, katulad ng relihiyong Islam, ay nakabase sa lakas ng mga afrad, lakas ng mga tao nito o yung nagkiklaim na mga Muslim. So kapag malakas yung ugnayan, yung foundation ng mga Muslimin, malakas din yung relihiyong Islam. So doon kunikuha ng Islam ang lakas o yung kumbagang tigabasa Maguindanao na pakinagan, bagal, no? Para maihatid o may parating yung risala, message ng Islam, ay dapat malakas yung foundation. So nagsisimula yan sa family, no? So kung gaano kalakas yung pamilya, doon din kumukuha ng lakas yung mujtama, yung community. Kung gaano kalakas yung community, doon din kukuha ng lakas ang ummah, ang kaum. At doon na rin nagsisimula ang lakas ng relihiyon. So subhanallah, ang Islam, dito niya isa sa binigyan ng importansya ay yung lakas ng ugnayan ng pamilya. No? Lakas na higpit ng ugnayan ng mga magkakamag-anak, magkakapatid. So isa ito sa mga utos sa atin ng relihiyong Islam na palakasin natin yung tinatawag natin na ar-rahim, silatu ar-rahim. Hindi ito bago sa inyo dahil ito ay napakarami na ng mga ulama, mga masyayikh na nagsalita na may tumawag. So hindi ito bago sa inyo. Hindi ito bago na maudo yung Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, muhibbat al-khair. Yung tinatawag natin na silatu ar-rahim, itong topic na ito. Dahil napakarami na sa ating mga masyayikh na nagsalita o nagbigay ng muhadara patungkol dito. Pero ito ay paalala lamang mula unang-una sa ating sarili, dahil hindi naman lahat ng sinasabi natin dito bilang isang talibu ilm, no, tuwaylibu ilm, isang naghahanap ng kabutihan o nag-aaral patungkol sa Islam ay kaya nating gawin. So ito ay paalala unang-una sa ating sarili at sa ating lahat insyaallah ta'ala. Sana ay gabayan tayo ni Allah sa mga lahat ng mga mabuting gawain na makaya natin gawin insyaallah ta'ala. So, before natin bigyan ng definition ng tinatawag na silatur rahim, may dalawang word o term dito na ginamit sa wikang Arabic. As-sila wa ar-rahim.
So ano ang meaning ng sila? Ano ang meaning ng ar-rahim? Literal na meaning na sila ay mula sa root word na wasala. So parang kung baga ang meaning niya ay connection, no? Connection. Wasala, yasilu. Parang wasala, yasilu, no? Pero dito sa term na silatur rahim, sabi ng mga ulama, isa sa mga meaning ng sila dito ay albirru wal ihsan. Albirru wal ihsan. Pagiging mabuti, no? Pagiging mabuti o mga gawaing mabuti, magaganda. Pangalawang word dito sa silatur rahim ay ar-rahim. Ang meaning ng literal na meaning, no? So subhanallah. Dito niyo makikita yung mu'jiza ng lugha Arabiya. Ar-rahim, literal na meaning na rahim ay yung sa babae wala sa lalaki, no? Engineer Yasir, sinapupunan, ar-rahim, matris, tigabasa, ginabasa ito ba? Okay, sinapupunan ang meaning ng ar-rahim. Pero bakit itong ar-rahim ay ginamit sa mga al-qaraba? Al-qaraba, pagkakamag-anak. Subhanallah. Dahil itong rahim ay ito yung kumbaga connection, number one na connection ng tao sa kanyang nanay, no? So number one ito na connection ng tao. Kung walang rahim, hindi mabubuhay ang tao sa tiyan ng kanyang nanay. So magiging ang meaning ng ar-rahim ay mga kamag-anak, kapatid o pamilya, no? So pag pinagdugtong natin o kinonect natin yung dalawang word, silatur rahim, meaning ng sila ay albirra wal ihsan, ar-rahim al-qaraba o al-aqriba o al-usra ay albirru ila al-aqarib. Albirru wal ihsan ila al-aqarib. So lahat ng mga mabubuting gawain na pwedeng ibigay sa mga pamilya, sa relatives, kamag-anak, lahat ng uri ng mga mabubuti, no? Na pwedeng ipakita, pwedeng ibigay, pwedeng itulong sa kapatid o sa kamag-anak ay tinatawag na silatur rahim, no? So yun ang silatur rahim, yung ugnayan na mabuti between sa pagitan ng mga pamilya o mga magkakamag-anak. So subhanallah. Isa ito sa mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang relihiyong Islam na pagbutihin natin yung ugnayan, connection natin sa ating pamilya, sa ating relatives, sa ating mga kamag-anak. Kilala man natin, hindi natin kilala, no? Dahil ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang hukom? Before doon, meron tayong opposite o kabaliktaran ng silatur rahim, yung kinatawag na qati'atur rahim. Qati'atur rahim. Qata'a means, literal na meaning ng qata'a ay pinutol. So pag pinutol mo ang ugnayan mo sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo, yun ang qati'atu ar-rahim. So whether pinutol mo, hindi mo na sila kinontak, hindi mo na kinukumusta, minsan hindi mo lang sila kinukumusta, hindi mo na lang sila kinukontak, minsan gumagawa ka pa ng mga bagay o mga gawain na kung bagang pamana, tigabasa Maguindanao ng pakasamok, ha? Pakasamok ka no pamilyan ka, al-isaa, no? So mas malaki yung
pinsala ng ganong mga gawain. So tatlong bagay, yung tatlong uri yung tao patungkol pagdating sa silatur rahim. Meron tayong tinatawag na wasil, meron tayong tinatawag na qati'un musi, o meron tayong tinatawag na la wasilun wala qati', bainal qausain, aka mukafi. So may tatlong bagay, may tatlong uri, no, ang tao pagdating sa silatur rahim. Yung wasil, yun ang taong gumagawa ng kabutihan sa kaniyang pamilya, kaniyang relatives o kaniyang mga kamag-anak, no? Pinapansin niya at kinukumusta niya, binibisita niya, lahat ng pwedeng magandang gawa binibigyan niya ng tulong, no? Pwedeng mga magagandang gawain ay ginagawa niya. So yun ang taong wasil, no? Wasil o rahim. Pangalawang tao ay qati'ur rahim, yung pinutol niya ang ugnayan niya o connection niya sa kaniyang pamilya, no? Pangatlo ay mukafi, yung taong kapag hindi mo kinumusta, hindi ka rin niya kinukumusta, no? Tinawag yun sa term o sa wikang Arabic na mukafi. So doon lang yung level ng ugnayan niya sa iyo ay nakabase lang sa trato ng pamilya niya sa kanya. For example, pamilya ko si Muhammad, example lang, si Muhammad, pag hindi niya ako kinukumusta, hindi ko na rin siya kinukumusta. Pag hindi siya tumawag sa akin, hindi ko na rin siya tinatawagan, no? So walang masyadong malakas na ugnayan o connection sa dalawang yun. So tatlong level. Number 1, yung kompleto na nakakagawa ng silatur rahim ay yung tinatawag natin na wasil. Yung kahit na hindi ka pinapansin, no? Sheikh Faiz, kahit na hindi ka pinapansin, na gumagawa ka pa rin ng paraan para mapansin kanya o para masalam, no? Para makumusta mo siya. No, kahit na hindi ka sumusuko, Sheikh Faiz. No? Huwag kang susuko, Sheikh Faiz. No? At huwag kang mapagod sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa relatives mo, kamag-anak mo, anak mo, no? Minsan napapagod ka na sa paggawa ng kabutihan para sa pamilya mo, para sa kapatid mo, pero hindi nila na-appreciate, no? Hindi nila napapansin yung pagod mo minsan. So, pag dumating sa punto na ikaw lang yung nag-e-effort, no, Sheikh Faiz, Engineer Yasir, doon si Engineer Yasir. Pag dumating sa punto, Engineer Yasir, na ikaw lang yung nag-e-effort sa pamilya mo, sa relatives mo, no? Doon mo makakamit ang napakalaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala, mababasa natin yung mga verses o ayatan sa Quran. So subhanallah, yun ang number 1 na kompleto na silatur rahim. Pangalawa, yung qati', yung taong pinutol ang ugnayan. So 0 yun pagdating sa silatur rahim. Sa gitna, yung mukafi. Yung mukafi, ang taong mukafi is yung hindi namamansin, hindi nangungumusta, hindi nagtitext, hindi nagchat kapag hindi mo chinat, kapag hindi mo tinext, no? Mukafi 'yan pagdating sa kapatid o sa relatives, no? So pwedeng masabi natin na meron din siyang gawaing silatur rahim, pero hindi masyado kumpleto yung gantimpala na o yung magandang gawain na yon na ginagawa niya. So yun yung sabi sa atin ng Sharia na wajib ay yung tinatawag natin na al-wasil. Okay? So
paano ba itong, or sino ba yung dapat nating lakasan o pagbutihin ang ugnayan? Sino sa ating mga pamilya? Sabi ng mga ulama, the more na mas malapit sa iyo, the more nadadagdagan yung pagiging obligado mo bilang isang Muslim, bilang isang mu'min, na palakasin yung ugnayan mo sa kanya. So the more mas malapit yung relatives, yung pamilya mo sa iyo, doon din nakabase yung lakas o yung bigat ng pagkawajib, bigat ng tungkulin mo bilang isang Muslim, na palakasin yung ugnayan ninyo, pagandahin yung ugnayan ng mga pamilya. So, example, ang pinakamalapit sa tao ay kanyang nanay o kanyang tatay. So, isa sa silatul rahim ay birrul walidain. So, subhanallah, pumasok tayo sa silatul rahim at napasok din tayo sa birrul walidain. So, isa ito sa kagandahan ng silatul rahim, pagpapabuti ng ugnayan sa ating mga pamilya, ay pumasok din tayo sa pagiging mabuti sa ating mga magulang. Subhanallah, no? Pangalawa is ating mga kapatid. Ating kapatid, no? Sa mga kapatid natin, sa ating mga bapa, babu, mga pinsan, second cousin, third cousin, no? So lahat, the more malapit sa iyo yung tao sa pamilya mo, sa relatives mo, kamag-anak mo, the more mabigat yung obligasyon mo na pagbutihin yung ugnayan ninyong dalawa. Okay? Papasok din yung silatul rahim sa ating mga pamilya, sa ating asawa, sa ating anak. So dapat sa tao, itong koneksyon sa pamilya ay dapat pagbutihin, palakasin, no? Palakasin. Yan ang utos sa atin ng relihiyong Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, no? وَذِي الْقُرْبَى. Isa sa mga napakalaking ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at paglapit natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong tinatawag natin na silatul rahim. Dahil dito sa binanggit kong ayah, sabi ng Allah, la ta'buduna illa Allah, number 1. Ito yung number 1 na obligasyon natin bilang isang Muslim, bilang isang mu'min. Pangalawa, wabil walidaini ihsana. Dapat mabuti tayo sa ating mga magulang. Pangatlo, yung tinatawag na wadhil qurba. So kapag hindi lang sa Quran, ganito natin ito mabasahin. Wabil walidaini ihsana wadhil qurba aidan ihsana. So subhanallah. So pangatlong utos, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at tauhid, pagiging mabuti sa ating magulang. Pangatlo is pagiging mabuti sa ating mga pamilya o sa ating mga kamag-anak, wadhil qurba. So isa yan sa mga kagandahan ng silatu ar-rahim, no? Isang araw, dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na sabi niya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." O Rasulullah, sabihin mo sa akin, banggitin mo sa akin ang isang bagay, isang gawain, isang trabaho na magiging dahilan para makapasok ako sa paraiso ng Allah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyrika bihi syai'a. Ta'budullaha
wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Allahu Akbar. No? Ito yung mga gawain na inutos o tinuro ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaking yun para makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, ta'budallah. Sambahin mo ang Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. At huwag kang sumamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang tinatawag natin na tauhid. Pangalawa is tuqimus salah. Dapat itayo at gawin mo yung as-salah, magsamba. Pangatlo, tu'tiz zakah. Kapag meron kang pera, magbigay ka ng zakat. Pag wala naman, dun ka direct sa pang-apat na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasilur rahim. Subhanallah. Lakasan, pagbutihin mo ang ugnayan mo sa iyong mga pamilya at iyong mga relatives, mga kamag-anak. So isa ito sa mga dahilan para makapasok ang tao sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Isa itong silatur rahim ay isa ito sa mga signs, no? Mga palatandaan na ang tao ay kamilul iman, kumpleto ang pananampalataya at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, isa ito sa mga palatandaan na ikaw ay naniniwala ka sa Allah na totoong paniniwala kapag ikaw ay wala kang problema, malakas yung mabuti yung ugnayan mo, connection mo sa iyong mga pamilya. Sabi ng Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang totoong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling paghukom, falyukrim dayfahu, pagbutihin niya at respeto niya o magbigay ng ikram sa kaniyang mga bisita. Pangalawa, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling paghukom ay falyasil rahimahu, dapat pagbutihin niya ang ugnayan niya sa kaniyang mga pamilya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Itong silatur rahim, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay isa sa mga dahilan o mga paraan para mabigyan ng barakah, no? Para mabigyan ng blessings yung ating pamumuhay, al-umr, yung ating edad, yung pamumuhay natin. Pangalawa, yung rizqi natin, no? So ito palang silatur rahim. Kung gusto mo na humaba ang buhay mo, kung gusto mo na mabuti yung banggit o tiyaba sa Maguindanao na pakinagan salka, gusto mo na yung babanggitin ng tao sa iyo pagpatay ka na, yung mga mabubuti mong gawin ay dapat gawin mo itong silatu ar-rahim, no? At kung gusto mo na mayroong baraka yung pamumuhay mo, yung rizqi, no? Marami kang pera, gusto mo ng maraming pera, dapat meron tayong tinatawag o gawin mo yung tinatawag na silatu ar-rahim. So subhanallah. Sabi ng mga ulama, itong baraka na ito minsan ay hakiki, means literal na humahaba talaga ang buhay mo at dumadami yung pera mo. Minsan naman, dahil sa mayroong baraka yung pamumuhay mo,
dahil mahal mo yung pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, relatives mo, ay nararamdaman mo na fulfill mo yung mga mission mo, yung mga plans mo, kahit na sa maikling oras lamang. So subhanallah, ito pala yung baraka. Minsan sa one day na napakarami mong nagawa, pero hindi mo alam kung paano mo yun ginawa sa ganong kadali, no? So dahil yun sa baraka, dun yun sa umar, dun yun sa time, sa oras, no? Minsan dito sa rizq, wala kang pera, no? Konti lang yung pera mo, konti lang yung pagkain mo, pero nabubusog ka, hindi madaling maubos, no? Yun ang baraka. Opposite nun, kabaliktaran nun, napakarami nating pera minsan, no? May mga taong napakaraming pera, pero everyday na ang problema niya ay wala na siyang pera, no? Napakarami niyang pera, pero everyday ay naghahanap pa rin siya ng pera, pero napakarami na. Kasi hindi niya nararamdaman yung baraka. Kasi minsan ay siguro dahil sa pagpursige niya na maghanap buhay, na maging mayaman, nalilimutan niya yung wajib, yung tungkulin niya sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga relatives, sa kanyang mga kamag-anak. So doon na nagkakaligtaan o nalilimutan o nawawala yung baraka sa ating rizq, subhanallah. Kapag example, no, dumating sa atin si Malakal Maut, nas'alullah al-afiyah. Kapag dumating sa atin si Malakal Maut at sinabi niya sa isa sa atin na mamayang gabi after Isha ay papatayin ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kukunin ko na yung kaluluwa mo, no? Sinabi sa iyo yan ni Malakal Maut. Pero sabi ni Malakal Maut, pag sinabi niya na, pero hindi ko kukunin yung kaluluwa mo at hindi ka papatayin ng Allah mamayang gabi kapag ikaw ay humingi ng paumanhin, sorry, o pinadzumpat ng kasupagalin ka adan probleman ka lunupama. Pag meron kayong problema, sabi ni Malakal Maut, hindi kita papatayin mamaya kapag humingi ka ng paumanhin sa iyong mga pamilya, no? Kapag pinadsumpatan niya, kinonek, no, mo ang ugnayan mo sa iyong mga pamilya. So isipin natin ano kaya ang gagawin natin. Hihingi ba tayo ng paumanhin sa ating pamilya o hahayaan natin si Malakal Maut na mamamatay tayo? Siguro sa aking maliit na analyze, wala ni isa sa atin na hindi hihiling o hihingi ng paumanhin sa ating mga pamilya, dahil gusto natin na humaba yung buhay natin, no? Gusto natin na humaba, ayaw natin na mamatay tayo mamayang gabi, nas'alullah al-afiyah. Pero hindi natin alam na doon pala sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yunsa'alahu fi atharih, no? Ito yung meaning nito ay tataas, merong barakah ang kanyang umar, ang kanyang pamumuhay. So doon pala yun sa silatu ar-rahim. Allahu Akbar. Doon yun sa silatu ar-rahim. Kabaliktaran ng mga ahadith na ito ay itong tinatawag natin na qati'atur rahim. Minsan, dahil hindi natin minsan napapansin,
na nakakagawa na pala tayo ng opposite, kabaliktaran ng silatu ar-rahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Isa ito sa mga uri ng pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga utos, no? Isa ito sa mga uri ng pagtalikod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang qati'atur rahim, pag pinutol mo ang ugnayan mo sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, no? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, no? At sa ibang lafaz, thalathatun la yadkhuluna al-jannata mudminu khamrin wa qati'ur rahim. La yadkhuluna al-jannata mudminu khamrin wa qati'u ar-rahim, no? So, isa sa mga dahilan para hindi makapasok sa paraiso ng Allah ang tao kapag mayroong gap, no? Mayroong hindi pagkakaintindi sa pagitan ng mga pamilya. Hindi nag-uusap, hindi nagkumusta, hindi nagchat, na-block sa Facebook, no? Hindi namamansin, hindi nimimityala, hindi niya kinakausap. So yun ang qat'u ar-rahim. Alam niyo ba na ang pinakamabuti sa dalawa na yun ay kung sino yung nauunang magsalam, no? Kapag meron kayong problema sa inyong kapatid, kung sino yung nauunang magsalam, no, magbati ng assalamu alaikum, mamamansin, maghahanap ng paraan para mapansin niya yung kapatid niya, para maging mabuti yung ugnayan ng dalawa, ng pamilya, ayun ang makakakuha ng gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alam niyo ba na isa din sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong kapag naputol ang ugnayan o yung koneksyon ng tao sa kanyang pamilya, hindi niya pinapansin minsan o hindi niya gusto yung pamilya niya, hindi niya kinukumusta, alam niyo ba na isa yan sa mga pintuan ng pagtatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain mo dito sa dunya. Sa tuwing araw ng Al-Ithnain, Monday at saka Thursday, Khamis, itataas mula sa dunya ang lahat ng gawain ng tao, no? So gumawa ka ng kabutihan dito sa dunya o masama dito sa dunya, yung mga araw na yan diyan itataas ng mga malaika doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nila ipapadala yung mga gawain ng tao sa every week, no? Sa lahat ng sa every week, so Monday at saka Thursday. Alam nyo ba na kapag ang tao ay merong hindi mabuting ugnayan sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid, sa kanyang relatives, kamag-anak, alam nyo ba na hindi makakarating yung gawain mo na maganda doon sa Allah subhanahu wa ta'ala? Alam nyo ba na isasara ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na pinutol niya ang ugnayan niya sa kanyang pamilya, isasara niya ang pagpasok ng mga mabuting gawain ng tao na yon dito sa dunya. So, tanungin natin ang ating mga sarili, no? Tanungin natin ang ating sarili. Kailan natin last kinausap yung isa sa ating pamilya? Kapag ma-remember mo, for example, kasi meron kaming gap ni
ni Muhammad, last na nakausap ko siya, last 2015. So alam mo ba na last 2015 hindi na nakakapunta ng langit ang mga gawain mong mabuti? Subhanallah. Wal-iyadu billah. No? Last 2015 nagsasamba ka, 2021 na ngayon. Pero hindi para pumapasok 'yun sa arsh ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pending, kung baga sa internet, yung buffering ba yun tawag yun, naglo-loading, no? Walang wifi, naka-data lang, no? So matakot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa tinatawag natin na silatu ar-rahim. Minsan, at sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. No? Ganun ba yung ayatan na yun? Para sure. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ito kasing jihad, yung kukontrahin mo yung kagustuhan ng, ito yung literal na meaning ng al-juhud. Kukontrahin mo, magpupursiga ka na magkontra mo yung kagustuhan ng yung sarili. So minsan, hindi mo pinapansin yung kapatid mo, hindi mo pinapansin yung relatives mo, yung kamag-anak mo, dahil hindi mo lubos maisip at hindi mo matatanggap na bakit ako yung hihingi ng paumanhin, bakit ako yung hihingi ng sorry na hindi naman ako yung nagkamali, no? Napakaraming ganyan. Subhanallah. Alam niya na okay, hindi kayo nagkamali, pero alam mo ba na kapag pinursigi mo at kinontra mo yung ego na yun, yung kagustuhan ng sarili na yun, at ikaw yung umahanap ng paraan para maging mabuti ulit yung ugnayan mo sa pamilya mo, alam mo ba na ikaw yung number 1 na nakakakuha ng gantimpala? Subhanallah. Ikaw yung wasilur rahim. Ikaw yung wasilu ar-rahim na makakapasok ka sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Minsan dahil sa kakonti lamang na mga dahilan, dahil sa minsan hindi na dapat maging dahilan para maputol yung ugnayan ng mga isang pamilya, pero dahil napakalaki ng sa Basa Maguindanao na kanaman, no? Yung sensitive, napaka-sensitive, kahit hindi na dapat ikakasama ng loob, na yun ang mga dahilan para naputol yung mga ugnayan, no? Sa paano natin palakasin itong ugnayan natin o pagandahin ugnayan natin sa ating pamilya, isa sa mga paraan ay yung pagbisita, yung pagkukumusta, no, pagsalam, pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa ating pamilya, pag-attend sa kanilang mga occasions, no, mga okasyon. Minsan kapag may namatay, pupuntahan mo sila, yung pamilya mo, meron silang invitation, pupuntahan mo. Kapag meron kang ginagawang celebration, isasama mo sila. So doon lalakas yung ugnayan ng pamilya. So hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigyan tayo niya ng gabay at tawfiq na mapabuti natin, mapalakas natin yung ugnayan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga kamag-anak, insyaAllah Ta'ala.
Hilingin din natin sa Allah na kung sino man yung meron sa atin, no? Meron sa atin isa sa atin na merong sama ng loob sa kanyang pamilya at sa kanyang kamag-anak, na gabayan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para mawala yung sama ng loob at mabalik yung mabuti, matiwasay, dalisay na ugnayan, pagmamahal sa isang pamilya, insyaallah ta'ala. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid, no? Sa ating brother, sister, no? Minsan napakarami napakaraming kaso, no? Itong lupa, yung panilupa niya, lupa, no? Minsan pinag-aagawan na lupa, nambay kadaklanggid kadsabapan kadtupod na mga pamilya na nyaba kabagagawaan niya sa lupa, no? So dapat matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na wag masyado natin palakihin yung interest natin dito sa dunya. Alam nyo ba, o alam natin na tayo dito sa dunya, ang kailangan lang natin na lupa ay siguro 1.5 by 2 meters by 2 meters, no? Napakaliit lamang yung kailangan natin para mailibing. So wag masyadong palakihin yung kagustuhan na lupa dito sa dunya, dahil iiwan din natin itong lahat. So inshallah, bigyan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang grupo ng Muhibbat al-Khair ng gabay at patnubay at tawfiq, no? Biyaya, gantimpala sa kanilang mga programa, sa kanilang pagpursigi sa pagpapalaganap ng mga turo, mga utos ng Islam. Uulitin ko, humihingi ako ng paumanhin sa ating lengguwahe, hindi tayo natibo sa Tagalog, pero inshallah bigyan kayo nawa ng Allah ng gabay sa ating mga narinig, inshallah ta'ala. Dito lang muna tayo magtatapos, inshallah magkikita-kita tayong muli, at huwag niyong kalimutan ang mga natumangkili sa mga programa, mga muhadara ng page ng Muhibbat al-Khair. Dito lang muna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.